guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. So, samahan niyo akong mag-getting ready. Actually, maaga pa dito sa Turkey. It's ano pa lang, 7 and nagising ako ng 5. And halos 4 hours lang yung tulog ko, guys. Kasi hindi ako nakatulog dahil hindi ako sanay na. Hindi ko katabi si Layla matulog and wala si Layla. So, ano nga ba nangyari, guys? Kung bakit hindi ko kasama ngayon si Layla and anong ganap sa buhay ko. Ngayon na lang ulit ako nakapag-update. And andito pala ako ngayon sa Istanbul. Umuwi ako kahapon. Nag-bus lang ako papunta dito. Kasi kailangan kong umuwi dahil nga yung mga package ko galing ng China. And this is the last, guys, na pag-order ko na galing ng China or sa Temo, yung mga paninda natin, yung mga paninda ko dito sa Turkey. Kasi, ang ayaw ng, parang nag-close na ang Turkey ngayon. Hindi na nila inaalaw ang mga, hindi na nila inaalaw yung mga dito sa Turkey na mag-order ng mga galing sa China. Pwede naman, actually, inaalaw naman nila, parang, kung dati is, yung limit is nasa 150, ginawa nila ngayong 30 euro na lang. So, 150 to 30 euro. Bumaba ng 30 euro. And, kung dati is, nagbabayad lang ako ng 30% tax ng mga paninda ko. So, ngayon, ang gusto nila is, magbabayad ka ng 60% na tax ng mga binili mo galing ng China. So, sino pa yung mga gustong bibili sa China o sino pa yung mga mangangahas na bumili abroad kung ganyan naman yung tax na babayaran mo? 30 euro lang yung limit, tapos ang tax na babayaran mo is 60%. So, lukuhan yun, no? Lukuhan yun talaga. Actually, talagang ang purpose nila dyan is ayaw na nilang kukuha yung mga taga dito sa Turkey ng mga galing sa China. Kasi nga daw, lately or recently, dumami yung mga dumarating na mga item or mga package galing China, galing Temo. Kasi yung Temo na yan, biglang nag-boom dito sa Turkey dahil lang nila dito. Yes. Ang Temo ang pumalit kay AliExpress. So, na ngayon, nawala si AliExpress kasi nga, diba? So, ngayon, si Temo ang pumalit dito sa Turkey. And, nag-start na ako nagtinda. Kasi, dun lang nila ako inalok na, yung first time na nag-order ako sa kanila. Dun lang nila ako inalok na, mag-purchase sa kanila, tapos bibigyan nila ako ng 20% discount, ganyan, kada purchase ko. Yun naman ang nangyari. Nagka-problema. Parang, nakahalata ang Turkey na ginagawa ng mga taga dito sa Turkey na mga parang business. Kumuha ng mga produkto galing China tapos gagawin nila is ititinda dito sa Turkey. Kasi sobrang ganda ng quality ng Temo and then affordable yung kanilang presyo. So kahit magbayad ka ng tax, it's okay lang. Pero kasi tapos ibebenta nila. Let's say, kunyari yung sa akin, guys. Ako kasi, yung paninda ko, ang patong ko lang doon is parang sa 50 lang or minsan 20, ganyan. And, yun lang yung patong ko. Pero kung i-check mo sila dito, online, dito sa Turkey, halos kunyari, let's say, yung aking jewelry box, binebenta ko lang siya ng 200. Pero dito sa Turkey, sa mga online shop, like yung Trendyol, kung makikita nyo, nasa 600 siya. Or kung pumunta naman kayo sa mga shop, ganun din yung presyo. So, sobrang laki nung pinapatong nila. Kaya sobrang naging, yung sa akin, naging mainit. Naging mainit. Naging mainit yung aking mga paninda dahil sobrang malababa lang yung benta ko. Para nga, ang sa akin naman is okay lang yung kunting tubo mo pero marami ka namang customer. So, that's fine. Kaya, lahat yun nga, unfortunately, end na ng ating kasiyahan ng ating business. Sobrang daming trials sa akin, guys. Kasi from na nag-start ako, nag-stop, and then pumunta kami ng Japan, then nag-stop na naman, nag-start na naman ako. And then ngayon, kung kailan ako nakasettled na mag-start nitong business na to kasi nga maganda siya talaga.
Ang turkey naman, pasaway, ayaw makisama. Kaya, no choice tayo, guys. So, ang gagawin ko na lang kapag bumalik kami dito sa, dito sa Istanbul ulit, kapag stay na ulit kami dito sa Istanbul, ang gagawin ko na lang, guys, is, hahanap na lang ako ng ibang suppliers. Since, yung suppliers na nandito lang sa Turkey. Since noon, may nag-aalok naman sa akin yung kaibigan kong Russian. Kasi, yung kaibigan kong Russian na yun ay, yung parang biyanan niya, yung Turkish. Sila guys, mayroon silang company or factory ng mga bag. Factory ng mga, mayroon silang factory ng, ng mga dress o yung mga clothes. So, titry kong i-contact yung friend ko na Russian. And siguro, doon ako makikipag-usap sa biyanan niya or something, inshallah. Let's see na lang kung anong mangyayari, if ever. But, ayun nga guys, iniwan ko talaga si Leila sa biyanan ko, sa probinsya, for the first time. Pero uuwi na rin ako ngayon, parang one day lang naman akong Sana dadalhin ko siya, ayaw lang pumayag ni Mr. kasi nga mahihirapan daw ako dahil nakabas lang ako. Tapos, ang bus kasi, it will take you 5 hours or 4 hours. Pero sa akin, inabot ako halos ng 6 hours kasi dito ako sa Maltepe. And then, pagdating ko dun sa bus stop or dun sa bus sa pinaka-end nung bus, walang service papunta dito sa Maltepe. So, naglakad pa ako sa labasan para lang makakuha ng bus. Ayoko naman mag-taxi dahil ang mahal ng taxi. So, yun yung ganap ko kahapon. And then, yun na nga guys, yung experience ko na naman. For the second time, nangyari to sa akin. For the second time, nangyari to sa akin kahapon. Ulit na ulit. Kahapon ulit na ulit. Yung last na nangyari yan is noong ako ay bago pa lang dito sa Turkey. Parang 2016 pa, 2017 nangyari yun. Ang unang naman is, ang nangyari naman nun is, naglalakad lang naman ako, galing ako ng mall, and then naglalakad ako pa uwi sa bahay. Kasi yung bahay namin dati sa Umrani is, walking distance lang siya from the mall. So, naglalakad lang ako nun, and then, suddenly, may nag-stop na car in front of me, and then, asking me, location, something like that, kung saan daw yung papuntang ganito, ganyan. Syempre, at that time, no Turkish pa ako, as in zero. Like, ang alam ko lang sabihin is evet or marhaba. So, hindi ko siya sinagot. And then, sabi ko lang sa kanya, I don't know. Sabi ko gano'n. So, tapos, pinipilit niya ako na, tapos sabi niya, titi, sabi niya gano'n, or chai daw, chai, gano'n. So, trying hard siyang mag-English ng mga time na yun. Pero, sabi ko, no, lumayo na ako sa kanya. And then, yun naman, lumayo na siya. So, yun yung first time ko na experience dito sa Turkey na may nag-stop na car in front of me while walking. So, naulit-ulit yan, guys, sa akin kahapon. Ang ganap naman nun, guys, hindi naman ako naglalakad. Nasa bus stop. Kasi nga, yung bus stop doon sa may Atashi here is, a bit far from from yung station o yung dudulo na mga durak ng bus. Yung big bus, yun na, yung ibig sabihin. Yung mga bus na pangmalayuan. So, naglakad nga kasi ako dun sa may center para makasakay ako ng bus. Nag-google lang ako. Syempre, yung place na yon is in front of school yon. Walang masyadong dumadaan na bus. And ang tagal nung bus ko. Baka siguro mga 5 minutes na ako nakatayo dun. And super init. And then, nag-hide lang ako sa puno while waiting nung bus ko. And then, may nag-stop ako sa akin. Hindi lang isang car nag-stop sa akin. May nag-stop na isa. And then, after mga minute, may nag-stop na naman. Nakadalawang car na nag-stop sa akin kahapon. And super visit ako dahil feeling ko na-lost ako. Kasi sabi nung mga nakausap ko, sabi nung first guy sa akin is, saan ka pupunta? Sabi niya ganun. Sabi ko, papunta ako ng Maltepe. Bakit? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya,
my way is going to dun sa Maltipe daw. Dun daw yung Maltipe, sabi niya ganun. So, kung gusto ko daw is sumabay, sabay daw ako sa kanya. Char lang, diba? Ganda mugte. Hindi ko alam kung mukha ba akong pukpok dito sa Turkey. At ako'y tinutigilan ng mga sasakyan, no? Hindi naman pang pukpok yung suot ko. Simpleng-simple lang. Wala naman akong kaayos-ayos. Wala rin akong makeup kahapon dahil galing ako ng probinsya. At yung aking pag-uwi kahapon ay as in, on the spot lang yun. Dahil biglang dumating yung cargo ko and then tinawagan ako. Kapag daw hindi ko na-receive yun within this week, ay ibabalik daw nila yun. So, nataranta si Inday, kaya umuwi ako. So, sinabi ko kay Mr. na we can go this weekend. Sabi ko ganun, ay ayaw naman niyang umuwi. So, wala akong choice kundi uuwi ako mag-isa by bus. Kasi sabi ni Mr., mas okay daw na umuwi ako by bus kaysa magdadrive siya papunta dito sa Istanbul na naman. Pagod na daw siya, sabi niya ganun. So, kaya talagang wala akong choice kundi mag-bus pa uwi. Yun lang talaga yung sinadya ko dito. Iniwan ko si Layla dahil lang dyan sa aking package na yan. So, anyways, balik tayo dun sa nag-stop na car sa akin kahapon. So, first, sabi niya, yun nga, ang way daw niya ay papuntang Maltipe. Sabay daw ako sa kanya. Sabi ko, no, thank you. Sabi ko ganun. I wait my bus. Sabi niya, wala daw bus doon. Sabi ko, dito nga yung bus stop. Tapos tininon ko magkabilaanan, mayroong bus stop. So, imposible. So, kaya waiting lang ako. Sabi ko, no, it's okay. Sabi ko, gano'n, I'm waiting my bus. And then, yun, umalis na siya kasi ang tagal na niya nang pinukukumbinsi akong sumakay. Pero in fairness naman, doon sa nag-ano na yan, gwapo niya. And then, nakapinears ang ngipin niya. But anyways, umalis na siya. And then, another car ulit. Yung unang car is kulay parang yung unang car na nag-stop sa akin is kulay blue. And then, yung second car naman is white. So, yun na naman ang ganap. Kunyari, nagtatanong kung pasaan daw yun. Ayun naman. Ay, nako. Siyempre, si Inday, sabi ko, no, nainis na ako noon that time. Kasi nga, feeling ko, na-lost na talaga ako. Dahil ang tagal ko naghahantay talaga ng bus. Tapos, walang dumadaan na mga bus. So, sabi ko, tinawagan ko na si Mr. Sabi ko, I'm lost. Tapos, niinis pa ako kasi nga walang service yung bus na nasakyan ko papuntang Maltipe. That's the reason why my mood change. Wow, my mood change. So, ayun guys, kung hindi ko lang alam talaga kung ano ba yung purpose ng mga tao na yun, yung mga sasakyan na nag-stop na yan, kung mukha ba akong pukpok or gusto nilang, yun yung way na gusto nilang makipagkilala. I don't know. Comment down below yung nakakaalam ko ano yung talagang yung nakaka-experience ng ganyan at ano yung kanilang hangarin, no? Actually, hindi lang naman dito sa Turkey yung experience. Actually, dun sa Cyprus, mas often kung nararanasan yung ganyang may umi-stop. Kaya takot ako dun sa Cyprus na lumabas dati pag gabi. Even in the morning, even sa katanghalian, kapag naglakad kang mag-solo dun, ay nako, asahan mo na may mag-stop na mga sasakyan sa'yo and then aalukin ka na sasakay or aalukin kang uminom ng tea, ganyan. So, kasi sa Cyprus talaga, many times ko na-experience yan. And then, parang nagka-phobia na ako, natatakot ako, baka mamaya i-harass ako na pasakayin or whatever. Pero, wala namang ganun mga issue. Pero yun nga yung, hindi ko alam talaga kung ano yung purpose nila, kung bakit nag-stop sila in front of you and then, mag-aayang mag-tea or hindi ko alam kung mukha ba tayong pukpok yung mga foreigner or ewan ko talaga, no idea. So, yung mga nakakaalam, please comment down below. Ayan, nag-getting ready na ako kasi nga sasabayan kong pagbukas nung PTT. And then, magsasend ako ng mga package. Dahil parang, ilan yung isasend ko sa Ankara, sa Izmir. And then sa, saan pa ba yung isa? Sa isa yung, malayo-layo pa yung isa. Tatlong package yung isasend ko ngayon sa cargo. And then, after that, didiretso ako sa hospital para kumuha ng aking report. Yung kinukuha kong report. Kasi nga, diba, nung last week pa yun kumukuha ako, hindi lang ako nakakuha dahil
hindi ako naka-registered online na yung hospital ko is dito sa may malapit sa amin. So, nagpa-registered pa ako sa munisipyo. And then, the same time, bumalik ako dun sa doktor. Sabi niya, wala pa rin daw akong record. So, wait lang daw ng 1 day. Umuwi na kami. And the second day naman nun, Saturday. So, umuwi na kami, guys, ng probinsya. Hindi ko na hinantay yung aking report. So, today, itatry kong kumuha ng aking health report or SALIC report. Kasi nga, mag-start na ako next week ng aking driving. So, kailangan ko na yung ipas dun sa school para mag-start na tayo. So, sobrang haba ng araw natin ngayon. And wala akong tulog, guys. Good luck sa akin. Wala pa akong tulog. And look at my face. It's so haggard. So, let's see kung anong kaganapin today. And isi-share ko kung may makakapag-share ako. Actually, marami akong video, guys, na dapat i-edit na isi-share sa inyo. Pero hindi ko pa sila na-edit dahil super busy si Inday. So, na-share ko lang yan. Sana na-share ko lang yung experience ko. Baka maka-experience din kayo ng ganitong, maka-experience din kayo ng katulad ng sa akin. And i-share nyo sa atin. Or baka may mag-comment naman dito sa aking video. And naka-experience ng katulad ng sa akin. So, para maano kayo ba? Matawag doon? Ma-alert or para mababalaan kayo na may ganyang kaganapan dito sa Turkey. Hindi lahat. Hindi ko alam kung ano yung talagang ano niyan. Rason nila bakit sila nagaganyan. So anyways, end ko na muna tong vlog kasi sobrang haba na, and I see you in my next vlog. Bye!